Nangayo po ko sa iyang asawa mga kaigsunan. Asa nga, ito na yung magigo, Pastor Roy. Ito mga kaigsunan, ang ato ang magsusulti karon ni graduate ni siya dito sa ato ang tulungan sa Mountain View College. O sana na yung musulti niya kung sa itong tuiga. Mas graduate siya of theology. O niya, daghan ng mga area ang iyang natuan, gaya na iyang mention, nahimo siyang isa ka tuig district pastor dito sa Leyte. Hangtod nga siguro niabot siya diri as sa Adventist Hospital Davao. O diha na po siya na ordain no diri sa Davao Bishop Territory mga kaigsunan. O gani ang atawag sunding gipanlaginan siya o dasig guwapa amin no dasig o guwapa nga asawa ato patigugon ng kaigsunan mang dahil ato sabang karon sa bandal na. Okay. O sila mga kaigsunan gigasahan o buhat ka mga anak o gani siguro nag-eskwela ko no? Nag-eskwela pa. Amo pag-ampo dirian na mag-graduate yun. Okay. Hapit na. O mga kaigsunan sila sa kanagingon ngayon na pipuli sila sa amo ang kasing-kasing as managtiayon sa pamilya tungkol kay sa sila sa amo ang mga maninoy o maninay sa amo ang kasal. Di na po tugayon mga kaigsunan ang ato ang speaker usa ka dasig o makita po ninyo magwapo yun o niya wala na yung mga kaigsunan si Pastor Jimmy sa bandang natang sa iya ang panahon. Awit. Before ba na atong ihatag panahon mga kaigsunan alang sa ato ang mga namin ang Amber team. So atong i-prepare ito kasi ko na hubat mga kaigsunan alang sa lawitong I'm satisfied with just a package below. I need a silver and a little gold. But in that city where the bright sun will shine, I want that gold light. That's your I've got a mansion just over a hilltop in that bright land where never go on. And someday we will never wonder. As long as we stand, our curious soul, don't think before or be certain lonely. I'm just inspiring, I'm I'm just a pilgrim in search of a sleeping
passion, just over the hill cross, in the constant way, will never go on, as on the altar, we will never more wonder that what the streets are pure and soul. That what the streets are pure and soul. Amen. Okay, daghang salamat mga kaigsunan, labi na sa itong mga nag-awit. Dalay ko na Diyos mga kaigsunan nga aniya kita sa kapinasay nga panumanon. Ako isulti sa inyo ang akong mag-himo sa community service. Mga 10 minutes ra gila ang sermon, no? Ang wali. Pero okay na sa inyo mong lambas sa kumay. Okay mo? Kay pagkahuman o paliot to, mo kuan po ni murag tingubutan para sa hapon. Okay? Akong pasalamatan kay kini nga celebration mga kaigsunan, kini nga pinasahi kayo kini karon kay birthday sa akong amigo na si Manny Abjan. Asa to si Manny nga may nag-awit. Happy birthday Manny boy. O akong pasalamatan uban ako karon sila si Juan, brother Dudong Buo. O si Ma'am Jonale atong warden's wife warden's wife atong wani nag-alaga sa atong pinipiso sa dito sa iyang pinalagang abana. Si Ma'am Jonale Salban Timlor. O si Ma'am Janet uban nato, o si James Lay Alperes. Wala ko karon mga regional. Ang pinasa dito magkamot diri kung walay driver. Kinakusga na mo yung padagan yung driver si Bernard Ibanez, no? Ang amo ning gitawag nga Pastor Ibanez kay mawali ni siya og ganda. Okay, so nilikat na mga igsoon sa di pa kumuha sa unahan alag sa usab pag pamalandong sa pulong sa Ginoo magampo ka. Dalay ko na Dios amahan na mga nakasalangi. Aniya karon kami na hangyo sa imong presensya kanunay Ginoo nga may magpataliwala ka namo pinagi sa Espiritu Santo na magsabta namo ang imong tulumanon, ang imong pulong, ang imong kabubuton ug magkinabuhi kami sumala sa imong katuyuan ka kabubuton. Ito gyud ang kinigtanan sa ngalan ni Kristo na among matuluwa sa amin. Okay, so pasalamat at kini si Kuan, si Rodami parentili sa akong asawa kay dawa man ang akong misis dawa ang iyang mama. Nya kini si Rodami kay dawal man or lang naka-diferensya, no? So parinti kita tanan parinter bili. So napon si Ma'am Inday, salamat kay Ma'am Inday sa iyong presensya. So nato yung bersikulo na i-share lang ninyo diri. Naguluhan yung mga kaigsunan ang ato nga presentation karon. Forgiveness and the significance of communion service. So atong mga pamalandungan ang ngano nga need o kinahanglan gyud nato ni siya. Okay? So, the Lord Jesus, on the night, it was night. So that's why, dili na to iliteral mga kaigsunan, kay kung ilang last supper, katuman tong palihapon, katapusan palihapon nila sa Jerusalem. Gabi man to, kay palihapon man. Pero atong gihimo karon na adlaw, because that is symbol lang. Symbol. Dili ko na to i-panusahin na iliteral ginayon. So, he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." So, ang maghisgot na ganun dito ng remembrance, there is a reason why nga nga naay ito na reminder is a remembrance because human, because of our sinful nature, dali ra ka malimot
That's why sa Ten Commandments, ang ikaapat na sugo sa Ginoo, naging remember. So that's why naay remembrance or naay reminder sa matag usa ka nato. That's why Sabbath is a reminder to acknowledge our Creator. So that's it. Hindi po ginawa is a reminder. Now during that time, kapantay ka sa mga Pharisee na ang ilang permission na sa Leviticus 3:17 yata to na it shall be a perpetual statute for your generations throughout all your dwellings that ye eat neither fat nor blood. So ang pinaka-stricto sa kining nga policy or kining nga balaod ang mga Jews, mga Hudyo. Pero by this time si Jesus na siya gitawag nga unsa man kana bang kanang iyang i-symbolize nga ang mga namati atong higayuna nagtuog yun sila nga ang mga disciples ni Jesus mga cannibals. Ang mga cannibals pa. Kaya nga naman, kay ang ilang ikuan daw nga ang lawas ni Kristo iyang ipagkaon. So that's why there is a religion nowadays nga para sa ilaha, it is a literal body of Jesus Christ na ilang ikaon during sa kini nga ceremony mga kaibigan. Now, the communion service is one of the most sacred moments in the Christian life. It is a time when we remember Christ's sacrifice and renew our covenant with Him. But at the heart of communion lies one powerful truth, that is forgiveness. Because without forgiveness, the bread and the cup lost their meaning. So what can I mga kaibigan? Kanang gino ni Jesus ito, nga kanang ako nakakalawat ko sa una, Pastor Rory, nakakalawat ko sa una dito sa Sinawilan pa. Pagkalawat na ako, magkumpisan man sa pare ko kung sino sala. So, kalawat, niya, wag dito na kong tunawang kung sa balay, kaya paano na kong matunawat. Pero actually, that is insignificant, no? Maski pagkasakasal ng hostia, or pila pagka kanang galon nga wine na atong imnon, or kauno na atong nga tinapay, that is insignificant without this purpose, and the purpose of that is forgiveness, because that is the reason why Jesus Christ died on the cross. So naisipin lang ang mga lesson na ito na communion reminds us of God's forgiveness. The bread represents Jesus' body broken for us. The cup represents His blood shed for the forgiveness of our sins. Mao na ang ato ang hinumduman kanunay. Ngano na ang siya? Because of the word if. Because if is forgiveness. No, now, akong pagmuli, we do not come to the Lord's table because we are worthy, but because He has forgiven us. Forgiveness is the foundation of the gospel. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Mga kaisunan, letter F. Because life without F, kung saan feeling ko naman life without F is a lie. So kung nagpinamuhit ka sa kalimutan, that is hypocrisy kung dili ka kung wala kay pagpasayo sa imong iskadam. So every time we partake, we should remember, I am forgiven, not because of what I've done, but because of what Jesus did for me. So usahay, human nature, hamugirong nagta. No? Ako, liwat man ko sa kong papa, di ko sa galan. Amot, asay na liwat, siya ba? Ako, hamugirong yun. No? Pwede mo yan. So, pero not what I have done, but because of what Jesus did for me. Number 2, communion calls us to forgive others. Mauli ang bantayan natin mga kaisunan. Ihabang yun sa Adventist Hospital, Pastor Roy Pohon, mahimugan chaplain. Kuhan, naka-experience na ko 1 year sa district as district leader. District kuhan, dito sa Leyte, Southern Leyte. Kami ni ulitaw pa kagawa, kami nakita ni Mrs. Unya, pilay sa kilano na abot ko sa kuhan, dito sa Manila. Niya mo ito, ang God doon yung tuyo ang Ginoo sa itong kinabuhi. Because after next year, na imbes during sa evaluation, wala pang kumakuan, nalinya sa kanang mahimong regular. So, napulihan ko. And then it was the time na ipadala ko Manila. So, naay katuyuan ang Ginoo kay kung wako natanggal, ipang nakita ni Mrs. Natanggal ko sa linya.
Sinabot ko Manila, dito may nakita ni Mrs. Oh. So mga siya, blessing. Jesus said, if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Sa ato ang mga kaigsunan, katong sala ni Roy nga naka-pansawa, mag-itong nagkakasuroy no, kanang murag na barangay ka, murag sa kuwan, sa mga silingan nga wag yung makahibalo sa whole story. Saan yung dato kay lalimagan di barangay ka. Pero kita tanan doon na tayo mga sala. No? Mga gagmay o dagdag sala. So that's why, mo ni siya. Diha sa hospital, pero may mangyay ko maka-witness o tao ka ng padulong ng amuundang o ginhawa. Kaya ang hospital daw, maulo na ang pultahan padulong sa langit. Pero pwede po pultahan pa yun sa impyerno. Ano man kayo na may hindi makinulso. Pero hutob sa maampuan sa chaplain, I believe nga because of that, kanang mga family nga mutawag mga chaplain na sa di pa muundang ang ginawa sa ilang mga nilong kanang ma-anointing. Pero ay magkahto ka nga maka-anointing ko sa inyo. Dito man ni brother, anay pastor Roy, mga uban si Ma'am Rose. Naka-pami nito ka ng, sa Israel, nakapalit mi o ka ng pang-santalanan na ano, na epektibo yun, kaya pag-abot na ko doon, duha na yun ang namatay, na naordinahan na anointing. So, forgiveness. Atong timanan mga igsoon, nga kung dili ka magkapasaylo sa nakasala niyo, pasagaw pagka sa Ginoo dili. So, tiyan mo na ako mga kaigsunan, ang Ginoo andam mo pasaylo o walay sala naggamay o dato na dili niya pasaylo. Tanan pasaylo niya. Ang tanan tao luwason niya. Pero ngano na ay dili maluwas, it is dili na sala sa Ginoo nga dili maluwas. Usay man ka isiguro ko luwason sa Ginoo kay daotan mo. O kanang tawanan ay ginaluwason sa Ginoo kay daotan na sayop na sa mga kaigsunan. Ang Ginoo gibayra na niya sa dugo ni Kristo ang tanan tao iya nang giluwas. Actually, tama ng doctrine sa mga kuwan, nga luwas ng tao. Pero nga naamay dili maluwas, it is by choice. Nga naman, kung sa may agreement na luwason ng tao, na-agree mga kaigsunan, ingon si Jesus, if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Dili mo ipasabot nga, dili ka pasayloon sa sala nimo, kundi ikaw ro mismo, sa imong kaugalingon ang wala pagkapasaylo sa imong sala kung dunay nakasala sa imahan wala nimo pasayloan. Kini yung story ni picture man sa usa ka katong servant gani nga nangayo sa pasaylo kay naa sa utang nga di siya kabayad. Akong gikwenta tong akong kwenta niya kay dali kay panahon mga 6 billion ang iyang utang sa iyang kung kwenta mo 6 billion 6 billion, isula lang ko. Isa 1 billion lang, 1 billion. Pero ipasaylo siya, hindi man siya makabayad. Pero ang nahita ko, naay nakautang niya 50 mil. Wala man niya pasayloan. So, sa may nahita ko, iyang ipapriso itong nakautang 50 mil. Paano na siya mga kaigsunan? So, that's very practical. Kung naay nakasala sa atoa, pasaylo na to. Pero usahay, kanang sa atong darbo sa marandi na magpapasaylo mga kaigsunan. Paul wants us not to eat the bread or drink the cup in an unworthy manner. What is kanang unworthy manner mga kaigsunan? Katong the parable of the unforgiving servant. Mahimong unworthy manner kung muapil ta aning foot washing of communion service kung naa pa kay pagdumot sa imong isig katawo. Siguro nay mga panahon nga tingali layo na ang mga layo na di na nimo makita na ang imong nasatan or nakasala sa imuha nay naka-scam. Pila sa inyo nga na-scam na nakahatag mo kwarta na 100,000 unya para investment yan na wala makinisirado man yan na singlulon ba to nimo? Nasuko pa ka ato. Pero mauto sa mga kaigsunan hinahanglan nga naay gitaw nga kung mo apil ka sa communion, di mo na itong pasayloan. Pwede rin itong singlon kung makita mo ito. Pero mga kaigsunan, mao gina siya. Nasa di pa maundan atong ginhawa, atong na siyang napasaylo. Okay? So one, to the main ways we dishonor the Lord's Supper is by harboring bitterness, grudges, or unforgiveness in our hearts.
Ako isulti sa inyo mga kaigsunan, kung naamay mga tao na inyong ikasungtan, kay siguro natanggal ka sa trabaho, kay report ka, o wala ka dawata, kay kasi ganahan sa imo nyo, usay na kay pagbati kung magdumon sa iya. Pero mga kaigsunan, ang dapat ay himuon kung na yung mga tao na nakapasbala sa imo, muna ang pasalamatan. Kay one time, kung may kunang kung imo ng kanang tawhana, nakatabang mo dahil sa imuhang pagtubo, no? Pagpatigilog, pagtubo sa imuhang espirituhanon. So when Jesus was his disciples, even Judas who would betray him was included. Appear si Judas sa sa paghugas. No? This shows that forgiveness is not optional. It is Christ-like. So, asa man dapit ang nahimong Christ-like character? Di ba, ito higher than the highest what was God's idea for his children. Godliness, Christ-likeness is the goal to be reached. Kung ang buwan sa tuwa na nandoy na makakwartag daghan, makapalit og yuta, makapalit og balay o mga sakyanan, o makatravel kung asay ganahan gusto nga para makasuloy yung layo, mo na yung goal na to. Kasagaran, no? Sa mga babae, mo nahinalungdan ako sa una nga panahon daw sa Japanese sa una diri nga mo ani mga Japanese mo ingon sila mo ingon mga gilikaran mga anak tago mo kay daghang mga Japanese kay sa una mong binuang mga Japanese makita ko ng babae pero karon ang mga gilikaran daw mo ingon naman nga mga anak adto mo Japan kay daghang hapon kay para makakwarta so naay goal na to no ang uban mo abroad kung daghang mga nurses nga mo stepping stone lang ng hospital, mga after 2 years, 3 years, ato na na territory of America. But I want to tell you, our greatest goal is to be like Christ in character. But you can, sabi man bukang bibig man nato ni as Christian, kung sa may Christ-like character is forgiveness. Kaya nga naman, ang tingala mga pag-abot sa langit, na may mga surprises dito kay sa iyong pagtanaw daw tayo yung tawhana. Pero nga nung naamon sa langit, kaysa mo pa tayo mo undang iyang ginhawa, nagkapangayo siya, pasayo, nagpapasayo siya. Mga kayo. Okay, so mali siya. Communion is a call to unity. At the table, there are no divisions. All are equal at the foot of the cross. Vertical o horizontal, terminal dimension mga kaigsunan. Forgiveness restores broken relationships and create unity in the body of Christ. The early church broke bread together with glad and sincere hearts, living in harmony because forgiveness bound them in love. Now actually, naamong ikaw ng litera sa Bible mag ako ikon sa inyong mga higala. So ang Bible naa na sa ibiling literal o symbolic. That's why masayop ang interpretation nato sa tao kay kung doon ay literal niya atong symbolic, kung doon na po yung symbolic atong literal, no? Let's say, for example, payon sa Leviticus 11:7 na na kaya ang baboy bisag buhat ang buko apan wala mga pag-usap mahugaw diyan ang kaniyong literal siya nga ang baboy hugaw dili pagkaon dagis literal ang uban kay pag abot na po sa Acts chapter 10 nga ayaw na hugaw ang gihinluan na so mga una ang mga tao kay gihinluan na sa Ginoo pero symbolic na sa mga kaigsunan. So, paano nga ang Bible na literal na ay symbolic. So, broke bread together with glad and sincere hearts. So, na ay literal event nga panahon sa fellowship, dili ko mag-unite ang tao kung walay pagkaon. No? Kay muhawa, mag-uli mo sa balay ng ito. So, nais na. Kunya, paghatag sa mga mensahe, mga sharing, mga paambit sa pulong sa Ginoo, walay gihimo sa mga disciples and labaw sa tanan living in harmony because forgiveness bound them in love. Ang word nga harmony kung imo nang i-dissect harm kaya ang usa ka word na dili ko si harm usa Bisaya sa harm gani magjanit magadaot man ang harm pero pag yun harmony bisag puro magadaot pero na-ay harmonious because of forgiveness bound in love. So before we take communion, we are called to reconcile with our brothers and sisters. So nga naman kasagaran, no?
So the table is a place of healing, not division. Nga naman nga sa tuwang communion, dili man pwede ang lalaki o babae basta kanang boyfriend o girlfriend lang. Kung may mo dili siya, dili pa ang kuan man yun, kanang bana o asawa yun. Nanong nga kuan, nanong nga ang bana o asawa man kayo usay, mo ay maglalis ko. Kunya ang usahay ra talagsa, dili pa niya. Kunya kung naamoy kanang igsoon na nalain ka sa iyaha, so kamo ang magpartner. Communion looks forward to the kingdom. Jesus said, I will not drink again for the fruit of the vine until the kingdom of God comes. So, wonder ni Jesus mga kaisunan. It's a reminder niya, no, na katong panahon na iyang gisimbolo, no, during sa ilahan na communion service, sa iyahan dito sa upper room. Ano to, ato simbolo ni siya. Sa ilahan, literal ito nga, nakuyuban nga gina-practice po na ang tinapay, dagko yun nga mabusog ka. Actually, ang hinungdan nanong nga ang tao nakasala because of food. Okay? So that's why, kinisan siyang kanang breaking of bread and drinking the wine that represented the body of Jesus, the blood of Jesus Christ. That is the amazing sacrifice of Jesus Christ. Na because of the death of Christ on the cross, we are assured to receive eternal life because of our sinful nature na gikaon nato ang gidili sa Ginoo mo nang nakasalata. Mo na ang pagkaon dako kayo o very significant sa ato nga life. And every day, every moment, pamahaw, paniudto, panihapon, it symbolizes to the body of Jesus Christ. No, kanang mukaon kag kaon kag sudan kanon nya na itubig nagrepresent every morning, no? Kanang lunch o kanang dinner, that's a reminder mga kaigsunan. Communion is not only about remembering the past sacrifice and living in present forgiveness. It is also about looking forward to the great feast in heaven where forgiveness is complete and all is made new mga kaigsunan. So, atong sa inyong kinabuhi, tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Nabay incidents, nabay time na naitaw ang kating sukukan niya, sukuk yung kasi iya. Pero kung ato na i-evaluate sa karungal panahon na, angay dito magpasalamat sa iya. Sabi ni Mrs. na ay mga tao, na ay usa ka tao dito yun nga, ang pastoroy sa Liti, nga kanang sa human kanang perspective, masukok yung kasi iya. Kay kanang ikaw na ang sunod na mahimong district leader. Unya pinaagi sa iya wala na ka maabot nabutan sa district. Muna pero karon dai sa karon for how many years, mga 15 years na. Magpasalamat ay kung dapat sa iya. Pastor, salamat kay akong supervising minister. Pastor, salamat din. Tama na din nga imo kong ibabagan sa komite nga wala ko masulod dili as district pastor. Kaya kung wala ko kung nadawat pa ko wala ni diri karon sa Davao, wa mi ka uli. Pero nay mga rason. Kato nga rason baya sa Yolanda kung naa pa mi dito, apil mig lang-lang mga kaigsunan. Pero ingon si ma'am, ingon sa akong Mrs. Di man ipagbiba ganun sa kubang. Kwan, isa pa, patay na kita pa kung wala kita ni hawa doon sa truba. Kung nga, dili po, kay kamay ramang namatay natin. Isa, mga 70 ramang namatay ito. Nangulangoy mo yun. 72 lang, tingaling mapinturo. Dili po siguro. So, ana na sa mga kaigsunan, all things work together for good. So, sama na sa actually, ako isulti sa inyo, ha? Para kuan. Ako isulti sa inyo. Kato kang Joseph ito nga story. Kato kang Joseph. Kuan. Kanang narrative raw mo sa Bible. Kabatay mo, so tayo na kukuta na ko sa inyo. Ang Bible ba, baga ni Chris? Ang Bible na ito sa kung sakinan. Pero uso naman na gining PowerPoint. Kuan. Ang Bible ba, baga ni Chris? Ha? Mas baga pa kung naon. Actually, nipis rin kayo na mga tekso. Pero yun na nipis. No? Katong the Chronicle of the Kings, katong ilahan,
kanang ilang mga story nila, nila ni King Hezekiah, nila Jeroboam, David, wala man to sa Bible. Ang ilang mga biography, mga diary nila, wala man. Nipis rin, concise naman na. You can just imagine one chapter lang ang creation. Sa Bible, mga kaigsunan, ang Diyos mo ay nagdumala, duha lang ka chapters. Chapter 1 and chapter 2 lang. Pagka chapter 3 nga nakasala na sa ibaw siya, ang demonyo na mo ay nagdumala sa kalibutan. Diba? From Genesis chapter 3 to Revelation 22, ang demonyo na mo ay naghari sa kalibutan. Nya kanang word na demon, kanang gikan sa word na sa Hebrew word, sa Greek word na demo, that is people. Democracy is conjugation of two Greek words. Demo is people, and then Kratos is power. Ano people's power? So actually, ang demon, kung masuko dito kasi nung anak, nung ginikan ka, anak, demonyo man ka. Ang word na demon is referring to the people who are possessed by the devil. So, mga na siya mga kaigsunan. That's why, kanang Bible narrative, kanang nakasulat sa Bible, is a narrative na ay ito descriptive o prescriptive. Kanang prescriptive, mga ng 10 commandments. Exodus 20, mga kung nako'y Bible studyhan, ayaw basa sa Bible, kung di ni mo masabtan ang Exodus 20, kung tanggalon ni mo ang Exodus 20, kanang siya gitawag na people's initiative or people's idea. So, mga na siya, mga nang narrative na siya sa nagtuman sa sugo sa Ginoo o sa nagsupak sa sugo sa Ginoo. That's why, ang story ni Joseph, ang iyang mga igsoon nga mo'y nagpatay sa kung ikaw sa imong kapay na siguro. Ang uban sa to, manimalos man, ako kung ako'y mabutan sa committee, di na nako ka ibutan, di na ko mubuto sa ima. Tanggalon ka na ko. Ano man ang human nature na to. Pero sa gihimo ni Joseph, ingon siya sa iyang mga igsoon, dili kamo nagpadala sa quarter sa Egypt. O dili ang Ginoo or the salvation of many. So, unsa may mga experience nato sa kinabuhi, tanaw na to ang story ni Joseph. Ang i-describe siya, ang tawag na description. So, pwede na to sundon, pwede po dili sundon. Ayaw lang tong gihimo ni Jacob nga upat yung asawa o ni Abraham na yan, ibuntisan niya ni So, as much as ang Bible is description, na ay dapat sundon, na ay dili nato sundon. Ang dapat sundon nato katong prescriptive lang na butang sa Ten Commandments. Communion is more than a ritual. It is a living reminder of God's forgiveness, a call to forgive others, and an invitation to unity and hope. So, I hope mga kaigsunan sa simple nga pamaagi na kita makahimo niini nga seremonya na din is a reminder na ang reason of our existence is to please the Lord. And we can only please God by becoming a blessing to others. That is vertical relationship and horizontal relationship. Monang cross. Because we are all guilty. Beyond reasonable doubt, Christ died at the cross. Iwasan. So mga kaigsunan, ang Ten Commandments is symbol of the cross. The vertical relationship, paghigugma sa Dios sa tibok natin kasing-kasing kalag kusog umunauna na. Kung mahimo kang bakakon, kung wa ka mahigugma sa imong isip katawa, sa imong silingan, o bisan sa imong kaaway, that is horizontal relationship. So, iintag na karon, manita ta sa atong partner, no? Sa asawa o bana, may partner alang sa paghinugasay, o niya, kung kanong din sa itong mga single, pwede rin mong mag-partner katong ng lalaki o lalaki o katong sa mga babae o babae. Kung naamay panahon na karon na kita mag-inasay. So, atong himo ng panahon sa pagkuha, mga tikon sa to, pwede na ba itong na ito nga, nakaprito na itong planggana na itong kasana.